paano tumagal malobat ang cellphone mo. Halika at ipapaliwanag ko sa video na ito ang 17 secret tricks sa settings ng phone mo para maging matibay at matagal ang buhay ng baterya ng iyong Android phone. Kaya't huwag kang bibitiw, sama-sama tayong gawing superpower ang iyong phone. Ang unang pag-uusapan natin bago tayo pumunta sa settings ay ano ba talaga ang pinaka-the best na battery saver na makikita sa Google Play Store. Kapag pumunta kayo ng Google Play Store ay sobrang dami ninyong makikitang apps na battery saver daw. Pero alam nyo ba na ang pinaka-the best na battery saver ay wala sa Google Play Store? Alam nyo ba na ang mga battery application na iyan ay gumagamit din ng battery? Kapag nag-install kasi tayo ng mga power saver, ay tatakbo ito o gagamit pa ito ng RAM, ito ay tinatawag nilang background usage. Ang ibig sabihin ay habang nanonood ka ng movie, gamit ang apps, ay kasabay niya itong tumatakbo o habang naglalaro ka, ay kasabay niya itong gumagamit din ng battery. At ang mga ito ay may mga lumalabas na mga ads tulad ng videos at photos at dahil doon ay kada labas ng video ay gumagamit na naman ito ng battery. Ang tanong, nakatipid ka ba o nakakonsume ng battery? Ikalawang tips ay habang gumagamit kayo ng isang app tulad halimbawa ng YouTube, ay make sure na naka-clear ang ibang apps para di ito gumagamit ng RAM at dahil doon tipid ka sa battery at di bumabagal din ang takbo ng phone nyo. Ikatlong tips ay naka-silent ang phone kung di naman kailangan ng inyong ringtone. Huwag nyo ilagay sa vibrate mode dahil mas malakas itong gumamit ng battery. Ika-apat na tips ay mas mariin na gumamit ng dark na wallpaper dahil mas tipid siya gumamit ng battery kumpara sa mga colored na wallpaper at naku, lalo na kung ang gamit mo ay live na wallpaper, malakas talaga yan gumamit ng battery. Dahil doon ay mas makakatipid ka sa battery kung gagamitin mo na rin ang dark mode ng iyong cellphone dahil kunti lang ang nagagamit nitong liwanag. Idagdag na rin dito yung screen timeout. Kailangan mababa lang ang screen timeout natin dapat. Mga 30 seconds lang yan o depende sa tagal na gusto mo. Basta wag lang never ang screen timeout pag di naman kailangan yan kasi naka-on talaga ang display niyan hanggang di mo patayin ang phone mo. Baka makalimutan din natin ang screen brightness ng cellphone. Para sa akin mas better kung hindi siya naka-auto brightness. Ilagay mo na lang ito sa lowest brightness. Ikalimang tips ay wag mong hahayaan na nag-o-overheat ang inyong phone dahil mas gagamit yan ng battery at mas babagal pa ang takbo ng inyong cellphone. Kapag nararamdaman mong umiinit na ang iyong cellphone dahil sa games halimbawa ay tigil muna sa paglalaro, hintaying lumamig muna. Ika-anim ay ang haptic feedback. Pinaka-favorite natin talaga ito, lalo na pag nagta-type tayo, kasi naman may tunog talaga. Pero ito pala ay gumagamit din ng battery kada pindot natin, kaya mariin na i-turn off ito kung di naman importante sa iyo ang tunog. Pang-pito ay wag gumamit ng low quality na charger. Hindi porket mumurahin lang yan gagamitin muna. Di naman niya alam ang tamang voltage at watts para sa cellphone mo. Kaya napapansin nyo, pag gumagamit kayo ng mumurahing charger, ay nalolobat ka agad at bumababa ang buhay minsan ang buhay ng ating battery. Pangwalo ay turn off ang Google Assistant. Para makita ito ay pumunta ka lang sa settings. Diretso sa Google device, settings for Google Apps, search Assistant and Voice, Google Assistant, punta sa General, tapos Google Assistant turn off. Di naman natin ginamit yan parati Ako mismo mas gusto ko na i-type na lang ang gusto kong i-search. Pang-siyam ay restrict background activity of unused app. Ito yung kwento ko kanina about doon sa battery saver kanina. Pumunta sa isang app na di mo naman ginagamit, hanapin ang battery saver at i-restrict. Ang mangyayari ay hindi ito mag-rerun sa background mo habang hindi mo naman ito ginagamit. Ibig sabihin ay hindi na gumagamit ng RAM ito, kaya mas mapapabilis pa ang cellphone mo. Ang pang-10 naman na tips ay yung restrict data usage. Kaya naman pala nakakapagtaka na ang bilis maubos ng mobile data natin kahit kalolo-ad pa lang natin. Yun pala ay kahit di natin ginagamit ang apps natin, ay gumagamit pala ito ng mobile data or Wi-Fi. Kaya mas mabuti na turn off na rin natin ito para di maubos load natin at ang battery natin. Pang-11 ay yung location nyo. I-turn off mo yan pag gusto mo makatipid sa battery dahil malakas talaga yan, gumamit ng battery. Di mo naman yan kailangan lalo na pag nasa bahay ka lang.
Pang-12 ay gamitin ang airplane mode kung wala ka namang hinihintay na text o tawag at naglalaro ka lang ng games sa bahay. Mas mainam itong gawin tuwing ikaw ay nagcha-charge dahil napapabilis nito ang charging time natin. Ang pang-13 ay gamitin ang battery saver. Ang feature na ito ay siya mismo ang maglilimit sa device natin na mag-consume ng power kaya mainam itong gawin pag di ka naman naglalaro ng games. Ang 14 ay huwag magpahabol sa Bluetooth. Kung gusto mong magtagal ang baterya ng iyong phone, dapat iwasan ang mga hindi kinakailangang background processes. Kaya dapat i-off ang nearby device scanning. Napaka-energetic ng feature na ito na patuloy na nagsiscan ng mga Bluetooth devices kahit na wala kang plano na kumonekta sa iba. Ang 15 ay digital well-being. Ang balita sa paggamit ng telepono, minsan ang sobrang pagmamasid sa paggamit ng telepono ay nagpapabigat sa baterya. Pumunta sa settings, hanapin ang digital well-being and parental controls, tapos i-disable ang data access kung hindi mo naman ginagamit ito. Gaya ng sinabi ng mga eksperto, mas mabuti nang hindi mo na malaman kung gaano mo kadalas tinitingnan ang iyong phone. Ang 16 ay pumunta sa device care, pindutin ang Optimize Now para siya mismo ang mag-detect at magtanggal ng apps na gumagamit ng malakas na battery. Ang 17 ay battery protection para sa long-lasting battery life. Lastly, ang battery protection ay ang iyong best friend. Pumunta sa settings, hanapin ang battery, tapos i-enable ang battery protection. Sa ganitong paraan, kapag ang iyong phone ay fully charged, ito ay humihinto sa pag-charge hanggang bumaba ito sa 95% bago magsimulang mag-charge ulit. Perfect para sa mga gusto mag-iwan ng phone sa charger buong magdamag. Sana ay nakatulong ang mga tips na ito upang mas mapahaba ang buhay ng baterya ng iyong phone. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa iba pang kapaki-pakinabang na content. Baka may tips ka rin na dapat kong malaman, pakisabi na lang sa baba para malaman namin lahat. Maraming salamat sa panonood.